Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang series na ikukwento natin ngayon ay ang Wolf King Season 2, Part 1. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang kabanatang ito sa hari ng mga leon, si Haring Lupold, na nakatitig ng galit sa kanyang korona mula sa mataas na bangin. Ang kanyang mamamatay taong lobo, si Van Morton, ay nagsabi sa kanya na paubos na ang kanilang supply mula nang magsimula ang pagsalakay. Isang pagsalakay kung saan nagsanib puwersa ang iba pang mga Panginoong Lobo kasama ang tunay na tagapagmana ng trono na si Drew, upang bawiin ang trono. Trono na inagaw ni Haring Lupold mula sa ama ni Drew, ang hari ng mga lobo. Nang tanungin ni Van Morton kung dapat ba silang tumakas, galit na ginamit ni Lupold ang kanyang mga kuko upang pabagsakin ito sa lupa at mariing sinabi na makukuha lamang ng kanyang mga kaaway ang korona kapag kinuha nila ito mula sa kanyang malamig at patay na mga kuko. Narinig ni Drew ang malakas na alulong ni Lupold mula sa malayo at sinabi niyang may mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Sinabi ni Drew na magiging mas masaya siya kapag nawala na lahat ng leon. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang kanilang mga sundalo na sinusubukang pigilan ang isang tauhan ni Lupold na nagnakaw mula sa kanila. Nagpasya si Drew na gamitin ang kanyang kakayahang lobo upang tumalon mula sa gusali at siya mismo ang humabol sa magnanakaw. Ngunit nang makalapit siya, napagtanto niyang baka ito ang kanyang kapatid sa ama, si Trent. Nagpatuloy ang habulan at nang mahuli niya ang magnanakaw, natanto niyang nagkamali siya, hindi ito ang kanyang kapatid. Sa kabilang bahagi ng gusali, pinagmamasdan ni Van Morton si Drew. Malapit sa palasyo, tinuturuan ni Whitney si Gretchen kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihang lobo upang maprotektahan ang sarili. Nang dumaan si Drew, nagulat si Gretchen at biglang lumabas ang kanyang mga kuko at nagningning ng bughaw ang kanyang mga mata. Sinabi ni Hector kay Drew na hindi pa rin siya makapaniwalang ibinigay nito sa kanya ang titulo ng Concealer, dahil may mas matatanda at mas marurunong pang mga Panginoon na umaasa sa parangal. Sagot ni Drew, pinagkakatiwalaan niya ito ng kanyang buhay. Dumating sina Drew at Hector sa pagpupulong ng konseho kasama ang iba pang mga Panginoon. Humingi ng paumanhin si Drew sa kanyang pagkalit dahil hinabol niya ang isang sundalong leon. Nagalit si Duke Bergen at pinaalalahanan siya na ilang beses na niyang sinabi na umiwas sa gulo. Sinabi ng konseho na dapat siya'y nagtataguyod ng kaharian at hindi nakikipagbasagan ng ulo. Sagot ni Drew, hindi siya mapapanatag hanggat si Lupold ay nasa paligid pa, at ang anak nitong si Lucas ay wala pa ring balita. Hinimok ni Duke Bergen si Drew na ipaubaya ang gawain sa mga sundalo ng lungsod at alalahanin ang kanyang tungkulin. Idinagdag ni Hector na ngayon pa lang nabawi ng mga tao ang kanilang hari ng mga lobo at nais nila na makarating siya sa kanyang koronasyon. Ipinakita nila kay Drew ang mga tungkulin bilang hari, pagpirma ng mga kasunduan at pagtiyak ng katapatan ng mga Panginoon sa 7 kaharian. Muli nilang narinig ang alulong ni Lupold at nag-aalala ang matandang reyna, nagsasabing hanggat kapit ang leon sa trono, hindi pa ganap na hari si Drew. Kailangan nilang manatiling mapagmatsyag, dahil hindi nila alam kung saan susunod na manggagaling ang banta. Samantala, malayo sa Westland, si Lucas, anak ni Lupold, ay nagtitipon ng hukbo upang lusubin ang Westland. Pinaalalahanan ni Reyna si Drew na bago ang kanyang koronasyon, kailangan niyang makahanap ng reyna. Iminungkahi niyang si Gretchen ang pinakamainam na mapapangasawa. Habang nagsasanay malapit, nakatingin si Whitney kay Drew ng may kakaibang ekspresyon. Nang magkita sina Drew at Gretchen, agad na gusto niya itong hingin bilang reyna, ngunit biglang sumabat si Hector at sinabing nais lang ni Drew na maglakad-lakad kasama siya. Habang naglalakad ang dalawa, malungkot na pinagmamasdan sila ni Whitney. Habang naglalakad, palihim silang minamasdan ni Van Morton. Sinabi ni Drew kay Gretchen na nais ng matandang reyna na makahanap siya ng mapapangasawa. Sa kanyang pagbibigay hudyat na gusto niyang maging reyna si Gretchen, nagalit ito at umalis. Nais niya talagang maging reyna ni Drew, ngunit hinihintay niya itong sabihin ng tuwiran at tapat. Nang biglang dumating si Lucas at iniutos kay Van Morton na hulihin siya. Narinig ni Drew at Whitney ang sigaw ni Gretchen at agad silang tumakbo papunta roon. Biglang lumitaw ang isang bantay leon at inatake si Drew gamit ang sibat na pilak, na kahinaan ng mga lobo. Sumama si Whitney sa laban at matapos ang matinding labanan, nahulog ang bantay mula sa puntod. Dinala ni Hector ang bangkay sa kanyang silid at ipinasok sina Drew at Whitney. Nais nilang ipaalam ito sa konseho, ngunit gusto ni Drew na manatiling lihim muna. Hiniling niya kay Hector na gamitin ang mahika upang malaman ang plano ng mga leon. Gumuhit si Hector ng bilog sa paligid ng bangkay at muling binuhay ito sa ilalim ng kanyang kontrol.
Tinanong niya kung saan dinala ni Lucas si Gretchen, at sumagot ang bantay na dinala siya sa timog kung saan naghihintay ang kadiliman. Nagpasya si Drew na magmadaling pumunta sa timog, ngunit tutol sina Hector at Whitney. Sinabi ni Hector na ipadala na lamang ang hukbo at huwag siyang sumama. Sagot ni Drew, hindi siya mapipigilan at umalis kasama si Whitney. Agad na tinawag ni Hector ang mga bantay upang pigilan siya, ngunit nakiusap si Drew na hayaan siyang umalis dahil yun ang uri ng hari na nais niyang maging. Sa kabila ng utos ni Duke Bergen na hindi dapat lumabas si Drew, tinulungan pa rin siya ni Hector. Samantala, si Lucas at Van Morton ay nagdadala kay Gretchen papunta sa timog. Tumanggi itong kumain ng kanilang pagkain. Nang muntik nang gamitin ni Van Morton ang mahika, pinigilan siya ni Lucas at sa halip ay nagbigay ng bulaklak kay Gretchen, sinasabing nais niyang maghari silang dalawa. Ngunit tinanggihan siya ni Gretchen at sinabing hindi siya kailanman magiging reyna nito. Matalino niyang pinagtanggal ang mga talulot ng bulaklak at itinapon sa daraanan upang magsilbing bakas para sa kanyang mga tagapagligtas. Nakita ni Drew at Whitney ang mga talulot at agad na sinundan ang landas. Nang hindi mapasunod si Gretchen, pinayagan na ni Lucas si Van Morton na gamitin ang mahika. Ngunit biglang pinakawala ni Gretchen ang kanyang kapangyarihan, itinulak siya at nakatakas sa kagubatan. Hinabol siya ni Lucas sa kanyang anyong leon, ngunit dahil sa kapangyarihan ni Gretchen, naging napakabilis niya at madali siyang nakakaakyat ng mga puno. Nahuli lamang siya nang gumamit ng madilim na mahika si Van Morton, na ikinamatay pa ng isa nilang bantay. Muling binuhay ni Van Morton ang patay na bantay upang maging bantay laban sa mga darating na tagapagligtas. Samantala, galit na galit si Duke Bergen kay Hector sa pagpapalabas kay Drew. Inalis niya ito bilang kasapi ng konseho at ipinadala ang kanyang anak na si Bruin upang sunduin sina Drew, Whitney, at Gretchen. Habang patuloy na hinahanap si Gretchen, nagsimula namang makita ni Hector ang mga ilusyon ng bantay leon na kanyang binuhay. Samantalang naglalakbay sina Drew at Whitney, nagpasya silang magpahinga. Sa gitna ng kagubatan, narinig nila ang isang tinig, isang matandang babae na sinusubukang gamutin ang kanyang asawa mula sa lason. Sabi ni Whitney kay Drew, ang mga ito'y tiyak na mga Rory, mga manghuhula mula sa long ridings. Napansin ng matandang babae ang kanilang presensya at tinanong kung tutulong ba sila o manunood lang. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Baba Corga. Napansin ni Drew at Whitney ang kagat sa braso ng asawa ni Baba Corga at tinanong kung sino ang gumawa nito. Pagkatapos bigyan ng halamang gamot ang asawa upang bahagyang mapabagal ang impeksyon, ngunit hindi tuluyang mapahinto, ipinaliwanag ni Baba Corga na galing ito sa kagat ng isang bangkay na naglalakad. Ipinakita niya ang isang helmet ng Lion Guard at agad na nakilala ni Drew at Whitney na galing ito sa mga bantay ni Lucas. Nang sabihin ni Baba Corga na nakita nila ang bantay malapit sa kalsada, agad silang nagmadali upang hanapin ito. Hindi nila pinakinggan ang babala ni Baba Corga na hindi ito mapipigilan dahil hindi maaaring patayin ang isang patay na. Pagkaalis nila, sumuko na si Baba Corga sa kalagayan ng kanyang asawa, dahil wala na siyang magagawa upang iligtas ito sa lason. Biglang nagbago ang asawa at naging isang bangkay na naglalakad at inatake ang lahat ng nasa kampo. Samantala, natagpuan ni Drew at Whitney ang bangkay na naglalakad na Lion Guard. Nahihirapan silang pigilan ito, at mas lalong lumala nang dumating din ang asawang patay ni Baba Corga upang umatake sa kanila. Mabuti na lamang at nahawakan ni Drew ang kanyang pilak na espada, nang itarak niya ito, agad na naging alikabok ang mga nilalang. Alam nilang tanging isang mangkukulam lamang ang may kakayahang gawing bangkay na naglalakad ang isang tao, at walang iba kundi si Van Morton. Bumalik sila kay Baba Corga, na nilinaw na sila at ang kanyang mga kasama ay hindi manghuhula, kundi nagtatangi ng katotohanan mula sa kasinungalingan. Alam niyang si Drew ang tunay na tagapagmana ng trono, at batid din niyang natatakot at nagdadalawang isip ito. Napansin ni Drew na nanginginig si Whitney at tinanong kung ano ang problema, ngunit itinanggi nito at sinabing giniginaw lamang siya. Lingid sa lahat, nakagat na pala siya ng isang bangkay na naglalakad. Sa panaginip ni Whitney kung saan nakita niya ang sarili na naging bangkay na naglalakad habang nakatutok ang espada ni Drew sa kanya. Lumalala ang lason at labis siyang natatakot. Sinabi ni Drew na hindi sila maaaring manatili sa kampo ng matagal, kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay upang mahabol sina Lucas at Gretchen. Sinubukan ni Whitney na tumayo ngunit sobrang hina niya. Tinulungan siya ni Baba Corga at doon napansin ang kagat sa kanyang palad. Pinayuhan niya si Whitney na puntahan ang ram ng Haggard na tinatawag na Baron Yuan,
isang kilalang salamangkero na kayang magpagaling ng katawan at isipan. Ibinigay niya kay Whitney ang isang mapa at binalaan itong makarating kay Baron Yuan bago sumapit ang gabi, kung hindi ay kakalat ang lason sa kanyang katawan. Sa kalaunan, natagpuan nila si Gretchen, ngunit agad na inutusan ni Lucas ang kanyang bantay upang umatake. Binalaan ni Whitney si Drew na mag-ingat dahil pilak ang espada ng bantay. Dahil dito, nanghina si Drew. At nang muntik nang mapatay si Whitney, nagalit si Drew at nagbagong anyo sa kanyang buong anyong lobo. Sa kasamaang palad, nasugatan ang kanyang braso ng pilak na espada. Dumating si Whitney upang iligtas siya at itinulak ang bantay pababa ng bangin. Muling nakatakas sina Lucas at Van Morton kasama si Gretchen. At nang susundan sana ni Drew, napansin niyang sobrang hina na ni Whitney. Ipinakita niya ang kanyang sugat at sinabing iwan na lamang siya upang mailigtas ni Drew si Gretchen, ngunit tumanggi si Drew na iwanan siya. Nawalan ng malay si Whitney at nakita ni Drew ang mapa sa kanyang kamay. Pagmulat muli ni Whitney, karga siya ni Drew. Sinabi nitong dadalhin siya sa Haggard upang ipagamot kay Baron Yuan. Pagdating nila roon, nagtaka si Drew kung bakit tila walang tao sa bayan. Biglang may lalaking nagtangkang hulihin si Whitney, ngunit nang papatayin na sana ni Drew ito, dumating ang isang wergoat na nagngangalang Count Kessler at pinigil siya. Nahuli sina Drew at Whitney at dinala sa isang gusali kung saan nakita nila ang mga mamamayan na tila nasa isang transo. Pinilit ni Count Kessler si Baron Yuan, ang dating Panginoon ng bayan, na gamitin ang kanyang mahika upang makontrol ang mga tao at ibenta sila bilang alipin. Sinabi ni Drew kay Baron Yuan na tulungan si Whitney, ngunit pinayuhan siya nitong huwag isiwalat ang kanilang tunay na pagkakakilanlan dahil maaari itong gamitin laban sa kanila. Nang sabihing baka hindi niya magamot si Whitney, iniutos ni Count Kessler na itapon siya sa hukay dahil wala itong silbi sa kanya. Napilitan si Drew na sabihin ang katotohanan, na si Whitney ay isang warlord. Dahil dito, iniutos ni Count Kessler kay Baron Yuan na gawin ang lahat upang iligtas siya, dahil napakataas ng halaga ng isang warlord. Samantala, iniutos naman niyang ipasok si Drew sa transo. Sa kabilang panig, nakatanggap si Duke Bergen ng liham mula kay Lupol. Masaya niya itong ipinakita sa konseho, dahil nakasaad umano na nais na nitong makipag-usap tungkol sa pagsuko. Ngunit nagduda ang matandang Reyna at si Vega, alam nilang hindi ganoon kadaling susuko si Lupol. Samantala, sa loob ng transo, nakita ni Drew ang isang masamang bersyon ng kanyang sarili na nagsabing kung hindi siya kukuha ng korona, siya ang gagawa nito. Habang nagtatagpo sila, biglang naalala ni Drew ang lahat ng taong nagmamahal sa kanya. Nawala ang kanyang takot at naging walang kapangyarihan ang masamang bersyon. Sa wakas, nakalaya siya mula sa transo. Agad na pinakawalan ni Baron Yuan ang mga mamamayan at tinulungan ni Drew na iligtas sila mula sa naglalagablab na gusali. Ipinaalam ni Baron Yuan kay Drew na dadalhin ni Kessler si Whitney sa kanyang barko upang ibenta siya sa Panginoon ng Scoria. Nagmadaling pumunta si Drew sa barko. Samantala, nakalaya na si Whitney gamit ang kanyang lakas bilang Red Ear at nakipaglaban kay Kessler, ang wergoat. Natalo niya ito at nahulog ito sa dagat. Pagdating ni Drew, sinabi ni Whitney na hindi niya kailangang iligtas dahil kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Samantala, tinangka ng matandang Reyna at ni Vega na pigilan ang konseho sa pagtanggap sa paanyaya ni Lupol. Alam nilang may masama itong binabalak. Ngunit bumoto ang konseho at karamihan sa kanila ay sumang-ayon na makipagpulong. Nang dumating sila kay Lupol, sinabi nito na mali ang kanilang iniisip, dahil hindi siya ang susuko, kundi sila. Agad silang pinalibutan ng mga bantay leon na nakatutok ang mga palaso sa kanila. Nalaman nilang nahulog sila sa patibong ni Lupol. Samantala, bumalik sina Whitney at Drew upang iligtas si Baron Yuan at ang mga mamamayan. Nakita nilang hindi makalabas ang mga ito, dahil nakaharang ang tarangkahan. Sinabi ni Whitney na kaya nilang give-in yun kung magsasama-sama sila. Nagtaka rin siya kung bakit inuna siya ni Drew kaysa sa bayan, dahil tungkulin ng hari na unahin ang kanyang mga tao. Ngunit inamin ni Drew na wala nang mas mahalaga sa kanya kundi si Whitney. Mabuti na lamang at dumating si Brown at ang kanyang mga tauhan upang buksan ang tarangkahan at tulungan ang mga mamamayan na makalabas. Samantala, nagtawanan ng may pang-uuyam si Lupol dahil naniwala ang konseho na susuko siya. Dahil sa galit, tinangkang atakihin siya ni Mika, isang kasapi ng konseho. Ngunit mabilis siyang natalo at napatay ni Lupol sa pamamagitan ng pagbaon ng kanyang mga kuko sa dibdib. Sinubukan namang ipaghiganti ni Manfred, kapatid ni Mika, ang kanyang kapatid, ngunit pinigilan siya ni Duke Bergen.
Sinabi nitong iyon ang nais ni Lupol, ang gumanti sila ng padalos-dalos. Tiniyak niyang makakaganti rin sila balang araw, ngunit kinakailangan nilang magplano at maghanda ng maayos upang ilunsad ang labanan laban sa mga leon. At doon nagtapos ang part 1 ito.